Magandang araw mga bata! Sa ngayon ay may bago naman tayong leksyon na tatalakayin. Ako nga pala ulit si Teacher Cassie at sa ngayong araw na ito ay tatalakayin naman natin ang pag-uugnay ng kapaligiran at uri ng hanapbuhay. So bago tayo magsimula ay inaanyayahan ko ang lahat sa pagtayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Ama, marami pong salamat sa mga biyayang ibinigay o pinagkaloob niyo po sa amin. Naway, dagdagan niyo po ang aming kaalaman para sa aming matutunan ngayong araw na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So magandang umaga ulit mga bata. Sa ngayon ay pwede ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase? Magaling dahil nakakuha ulit tayo ng perfect attendance. So, bago tayo tumungo ay magkakaroon muna tayo ng maikling review or kaunting review. So, ano ba ang tinalakay natin kahapon? Magaling mga bata, tungkol ito sa hanap buhay ng mga tao sa Pilipinas. Sa batid ko na alam niyo naman ang ating itinalakay kahapon ay ngayon tumungo na tayo sa ating panibagong aralin. So handa na ba kayo mga bata? Magaling! Suot ang inyong seatbelt dahil tayo ay lalakbay sa probinsya ng Negros Occidental. So, mabuhay! Maligayang pagdating sa probinsya ng Negros Occidental. Masaya ka ba dahil nakarating ka rito? O mas masaya ka ba dahil dito ka nakatira? Ang ganda ng mga tanawin sa ating kapaligiran. At narito naman sa aking likuran ang mga larawan ng mga dinarayo ng mga turista dito sa lugar natin. Halina at bumiyahe at alamin natin ang kaugnayan ng kapaligiran sa hanap buhay ng mga tao rito. Ngayon ay meron tayong video na papanoorin. Ang gagawin nyo lamang ay manood, makinig, at tatandaan nyo lamang kung saan lugar tayo na nakarating at kung ano ang mga hanap buhay nila rito. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Dapat tandaan bago tayo tumungo sa ating panonood ng ating video. Una, makinig sa guro. Ikalawa, huwag mag-ingay habang gumagawa ng gawain. Ikatatlo, habang nanonood ng video clip, makinig ng mabuti at itala ang mga importanteng detalye na nakukuha rito. So, ikaapat ay tumulong sa miyembro ng grupo o sa inyong mga kapareha habang may gawaing ipinapagawa. At ang ikalima ay isaalang-alang ang mga natutuhan sa buong sesyon. At ang ika-anim naman ay sana ay may natutunan ka. So, ngayon ay papanoorin na natin ang video tungkol sa turismo ng Negros o tourism spot dito sa Negros Occidental. O labing makagagahong nga amay namon sa langit, mahinuklugon nga laon nga tagtugas ang langit, hangin, kalayo, tubig kag duta. Tanda ining imong timawa, kabay ining pag-ampo, magadulot sa amon sang kabuhi nga himaya. Salamat sa mga bugay nga imo ginpaambit sa amon. Salamat sa kabuhi nga ginadulot mo sa amon nga himpit. Salamat sa maayo nga panahon kag ilabi na gid sang imo katutom sa amon. Bendisyone ang imo katawhan. Bendisyone ang ila mga palangabuhian. Bendisyone ang mga panggas sa amon mga talamnan.
Bendisyone ang ilang nga paglugayawan sa iban nga kapungsuran. Kabay makalabot sila nga walay sablag sa ila pagapadulungan. Kag ilabi na gid, bendisyone ining isla sang Negros nga amon natawhan. Kinahalad namon ang ining pag-ampo para sa imo kadayawan. Dahil sa ngayon ay napanood nyo na ang video, meron akong mga iilang tanong na itatanong sa inyo. So, una, tungkol saan ang pinanood na video clip? Ang pinanood nating video clip ay tungkol sa probinsya ng Negros Occidental. Magaling mga bata. So, ang ikalawang tanong ay ano-ano ang mga lugar na ipinakita sa video clip? Maraming lugar, di ba? So, ano-ano yung mga lugar iyon? Ang dagat ay sa lugar ng Sipalay, Kawayan, ano pa? Bacolod City, of course, at yes, sa Ruins, meron din yun sa Bacolod City yon. At saka sa Cabancalan City at marami pang iba. So, ang ikatatlong tanong naman ay sa mga lugar na binanggit, ano kaya ang akmang hanap buhay ng mga tao na nananirahan doon batay sa kanilang produkto? So, ano kaya ang hanap buhay ng mga taong naninirahan doon batay sa kanilang produkto? Tama mga bata, maaaring ang hanap buhay nila doon ay maaaring pangingisda, pagtatanim ng tubo o pagsasaka. Magaling mga bata. So ang ikaapat nating tanong ay ano ang kapaligiran? So para sa inyo, paano nyo mailalarawan ang kapaligiran batay sa ating ipinanood na video o pinanood na video? Tama, ang kapaligiran natin ay maganda. Dahil sa ating kapaligiran ay merong kapatagan kung saan dito tayo naglalaro at ginagawa ang kung anumang mga bagay na makapagpapasaya sa atin at makapagtutulong sa atin sa pagtatanim at pagsasaka. Meron din katubigan kung saan dito tayo nag-enjoy tuwing summer vacation, kung saan lumalabas ang ating mga pamilya para maligo sa dagat at kumukuha rin tayo dito ng hanap buhay katulad ng pangingisda. At ang ikaapat ay ang mga talon at kakahuyan. So sa ikalimang tanong natin ay
Bakit kaya o bakit mahalaga ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay ng tao? So, bakit mahalaga ito sa atin? Tama mga bata, mahalaga ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay ng tao dahil ito ang nagbibigay sa atin ng produkto at kumukuha tayo dito ng ating hanapbuhay. Magaling mga bata. So, sa ating panghuling tanong ay ang may pagkakaugnay ba ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay ng isang tao? Ipaliwanag ang iyong sagot. Tama mga bata. Maiugnay natin ang kapaligiran sa hanapbuhay ng isang tao dahil sa kapaligiran niya makikita ang maaari niyang pagkakakitaan. Magaling mga bata. So ngayon, batid kong naiintindihan nyo naman ang ating video kanina ay tumungo na tayo sa ating papakinggang kanta. So, ang kantang ito ay tungkol rin sa Negros Occidental at ang title ng kantang ito ay Negros Occidental Hymn. So, sa ating pinakinggang kanta, tungkol saan ang pinanood at binasang liriko ng awitin. Ilagay ang inyong sagot sa kahon. O sa inyong mga papel pala. Tama. Ang liriko ng ating awitin ay tungkol sa Negros Occidental, sa kanyang mga tao. Dalawang tanong naman natin ay, ano-ano ang kailangang gawin para maging maunlad ang isang lugar? Tama mga bata, ang kailangan nating gawin upang maging maunlad ang isang lugar ay sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, pagbabalik tanaw dito at huwag nating kakalimutan ang ating pinagmulan kapag tayo ay umasenso sa ating buhay. So, ang kapaligiran ay lahat ng panlabas na puwersa, kaganapan at lahat ng bagay na gumagalaw sa ibabaw ng mundo. O ang kapaligiran ng isang tao ay binubuo ng lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanya, tulad ng mga bahay, gusali, tao, lupa, temperatura, tubig, liwanag at iba pang hanap buhay o iba pang buhay at walang buhay na bagay. Nagbabago ang organismo bilang pagtugon sa mga kalagayan o kondisyon sa kanilang kapaligiran. Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng isang tao sa isang lugar lalo't higit na
sa hanap buhay o pinagkikitaan ng mga naninirahan dito. So, ayon ang deskripsyon ng kapaligiran. So, sa maikling salita ay ang kapaligiran ay binubuo ng buhay at walang buhay na mga bagay. Ngayong araw na ito ay tatalakayin muna natin ang 4 na uri ng hanap buhay. So, ang unang uri ng hanap buhay ay ang pag-aalaga ng hayop o pagsasaka. Ang pag-aalaga ng hayop o pagsasaka ay hanap buhay ng isang taong malapit sa kapatagan. Ang ikalawang hanap buhay naman ay ang pangingisda. Ang pangingisda ay hanap buhay naman ng mga taong nakatira malapit sa katubigan o sa dagat. So, ang ikatatlong hanap buhay naman ay ang pagmimina, pagkakaingin, pagtatanim at pangangaso. Ang hanap buhay naman ito ay ang mga taong nakatira malapit sa kabundukan at kagubatan. At ang panghuli o ang ika-4 na hanap buhay natin ay ang paglililok. Ang paglililok ay hanap buhay ng mga taong nakatira sa maraming bato o luwad. Naintindihan ba mga bata? Magaling. So mga bata, ano nga ulit yung kapaligiran? Tama. Ang kapaligiran ay lahat ng puwersang o panlabas na puwersa, kaganapan at lahat ng mga bagay na gumagalaw sa ibabaw ng mundo. Magaling mga bata. So bakit mahalaga ang kapaligiran sa buhay ng tao? Tama, mahalaga ang kapaligiran sa buhay ng tao dahil dito tayo kumukuha ng hanap buhay sa ating kapaligiran. Magaling mga bata. So, may pagkakaugnay ba ang kapaligiran sa hanap buhay ng tao? Tama, merong pagkakaugnay ang kapaligiran sa hanap buhay ng tao dahil ulit, dito tayo kumukuha ng ating hanap buhay sa mga tinatanim natin dito, sa mga tanim natin sa ating kapaligiran, sa mga hayop sa ating kapaligiran, at kung ano pang ating makukuha na gagawing hanap buhay na binibigay sa atin ng ating kapaligiran. Magaling mga bata. Sa ngayon ay tumungo na tayo sa ating pangkatang gawain. Direksyon. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng mga likas na yaman na makikita sa inyong lugar. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. So bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ito. Pagkatapos nyong gawin o gumawa ng isang poster, ay ipaliwanag ang inyong output sa pamamagitan ng pagsulat nito sa likod ng inyong poster. Tukuyin ang hanap buhay ng mga tao batay sa iginuhit nyong likas na yaman. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, simulan nyo na ang inyong pangkatang gawain. Magandang umaga sa lahat at ito ang aming ginawang poster. Sa poster ay makikita natin ang kapaligiran at posibleng hanap buhay ng mga tao. Sa aming ginuhit ay makikita dito ang dagat kung saan ang kabuhayan ay pangingisda, meron din pagsasaka at pagtutroso, pagkakaingin at pagmamaso. Pero huwag natin kalimutan na kapag kumuha tayo ng hanap buhay sa kalikasan, ay dapat pangalagaan at magtanim pa rin tayo ng maraming tanim o puno para maiwasan o maibsan ang kinuha nating hanap buhay sa ating kapaligiran. Yun lamang po at maraming salamat. Magaling mga bata. Ngayon ay tumungo na tayo sa ating evaluasyon. Ito yung huli nating aktibidad na gagawin sa ngayong araw. So kumuha ng isang kapat na papel at sagutan ang mga tanong. So sa ating evaluasyon ay tukuyin lamang ang tamang sagot sa loob ng kahon. So, pumili lang kayo ng tamang sagot sa loob ng kahon. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pagsasagot ng aktibidad na ito. Tapos na ba mga bata? Kung kayo'y tapos na, ay sasagutan na natin ang ating aktibidad.
So sa unang pangungusap, ang ating likas na yaman ay blank. Anong sagot dito? Kung ang sagot nyo ay mahalaga, lagyan ito ng check. Mahalaga ang ating tamang sagot sa unang pangungusap. So sa ikalawang pangungusap naman, ang dapat nating blank. Anong sagot dito? Tama. Dapat nating pangalagaan at mahalin. So, ang likas na yaman daw ay dapat nating pangalagaan at mahalin. Kung yan ang inyong sagot ay lagyan ito ng check. Sa ikatatlong pangungusap naman, ano kaya ang tamang sagot dito? Basahin natin. Ang ating likas na yaman ay nakakatulong dahil blank. Ano ba ang sagot dito? So, ang tamang sagot sa ikatatlong pangungusap ay nakapagbibigay ng pagkain at hanapbuhay sa isang pamilya. Tama. Kapag iyan ang inyong sagot ay lagyan ito ng check. So, tumungo na tayo sa ating ikaapat na pangungusap. So, sa ating ikaapat na pangungusap, ang aking ginagawa bilang isang mag-aaral para sa kalikasan ay blank. So again, ang aking ginagawa bilang isang mag-aaral para sa kalikasan ay blank. So ano sa palagay nyo ang tamang sagot dito? Tama. Ang tamang sagot dito ay tutulong sa tutulong para sa pangangalaga at pagproprotekta sa mga likas na yaman, magtanim ng mga puno at maglinis ng kapaligiran. Kung ito ang inyong sagot sa inyong mga papel ay lagyan ito ng check. So again, ang tamang sagot sa ating ikaapat na pangungusap ay tutulong sa pangangalaga at pagproprotekta sa mga likas na yaman, magtanim ng mga puno at maglinis ng kapaligiran. So, basahin ulit natin. Sabay-sabay. Ang aking ginagawa bilang isang mag-aaral para sa kalikasan ay tutulong sa pangangalaga at pagproprotekta sa mga likas na yaman, magtanim ng puno at maglinis ng kapaligiran. So, tumungo naman tayo sa ating ikalimang pangungusap. So, ipagmamalaki ko ang ating likas na yaman sa pamamagitan ng blank. So, ano ang tamang sagot sa ating ikalimang pangungusap? Tama. Sa pamamagitan ng paggawa ng videos at i-upload sa mga website at tangkilikin ang sariling produkto. Iyon ang tamang sagot sa pangungusap na ikalima. So, sa panguling pangungusap naman ay para ako ay maging isang blank. So, ano ang tamang sagot dito? Tama. Ang tamang sagot dito ay makabansang mag-aaral. So, again, ating ulit basahin. Sa ika-6 na pangungusap, para makumpleto ang pangungusap, ang sagot dito ay makabansang mag-aaral. So, para ako'y maging isang makabansang mag-aaral. So, kapag iyon ang inyong sagot, ay lagyan ito ng check. Magaling mga bata. So, sino ang nakakuha ng 6 na puntos? Magaling. So, bigyan natin ng isang pagsak ang ating mga sarili. Muna itong gagawin at inyong susundin. Una, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling mga bata. So sa ating pagtatapos sa pagtatapos ng ating leksyon ay kopyahin nyo ang inyong assignment. So sa ating assignment ay maghanap
o maglista ng hanap buhay na makikita nyo sa inyong komunidad at ilagay ito sa inyong assignment notebook. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Diyan nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.